Hello, my dear. Hello, hello, hello. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating guided collective reading. Sa mga hindi po nakakaalam kung anong guided collective reading, it is a combination ng message galing sa aking mga spirit guide or yung nakukuha ko na message and gagamit tayo ng card. Para sa reading na to, ang gagamitin natin is si Capre at saka gagamit tayo ng tarot. Okay, ito lang. Bala ko sana gamitin tong isa pero wag na, parang gugulo. So, itong dalawa lang na card ang gagamitin natin ngayon. Okay? So, bago tayo mag-start ng ating reading, magkapasalamat po muna ako. Gusto ko lamang pong pasalamatan yung ating mga abangers, yung mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. And pasasalamatan ko na rin po yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana po yung mga ginagawa natin na readings is nakakatulong po sana sa inyo. Okay. Sa mga interested po sa private reading, nasa description box down below yung mga details and information na kailangan ninyo. Okay. So, ang nasasagap ko na message, my dear, is actually medyo natatakot ako. Medyo kinikilabutan ako sa kanya kasi para siyang nung una, para siyang nag-o-observe. Tinititigan ka niya, tapos bigla na siyang nasa harapan ko. As in, nasa harapan ko na siya. And then, yung ngiti niya, kakaiba. Alam mo ba yung parang typical na nangingilabot ako habang nagtitingin-tingin, alam mo yung parang nagtitingin-tingin siya, yung nagbibisi-bisihan siya na parang meron siyang ginagawa, pero yung tingin niya nasa iyo. Tapos bigla siyang umano sa harapan ko na bigla siyang ngumingiti na parang ang weird ng ngiti. Yung para bang nananakot na something, para siyang naninindak, parang ganun na pakiramdam, my dear. Tapos yung mga mata niya, parang sinasabi niya na, alam mo yun, yung para bang, hindi ko maintindihan para bang sinasabi niya na, kilala kita, marami akong alam sa'yo, yung parang ganun na energy, may wait lang, kung kailan naman ako na-excited doon naman malulobat naman tong cellphone ko, nakakainis naman. Okay, wait lang, charge natin. Okay, so, yun my dear ang nakuha ko na message. It's more on parang, alam mo yung parang ano siya, nagmamasid-masid na parang pasimpleng tumitingin, pasimpleng inoobserbahan ka, pasimpleng nagmamatsyag. Tapos bigla siyang pumunta sa harapan ko and then nakangiti siya ng kakaibang ngiti na parang nakakatakot na ngiti. And then yung mga mata niya parang may sinasabi sa akin na parang kilala kita, alam ko kung anong ginagawa mo, yung parang ganon. Pero yung atake sa akin is parang nananakot siya o naninindak siya. Ganon ang nakukuha ko, my dear. Okay. So, clarify natin to. Mamaya na. Clarify natin to message na to, my dear. Let me see. Okay. Actually, natakot talaga ako sa kanya kasi yung ngiti niya, my dear, nakakatakot talaga yung ngiti niya. Parang kakaiba yung ngiti niya. Pati yung lisik ng mata niya, kakaiba. Pero bigla akong naramdaman na parang nananakot lang siya o nan-i-intimidate lang siya. Okay, tingnan natin. Let me see, my dear. Paki-clarify po yung message na nakuha ko. The Page of Cups. Ang Page of Cups ay may kinalaman sa emotion. May kinalaman sa emotion. It is more on being creative than tong card na to. Okay, dagdagan pa natin.
So, 12 cards lang tayo in total, di ba? 12 cards lang tayo. The Four of Wands. I think meron kang kakayanan. Ikaw to. Creative. Ikaw tong creative, my dear. Okay, this is you, the page. So, ibig sabihin, meron kang mga idea, meron kang kakayanan na gumawa ng Four of Wands, which is may kinalaman sa pagiging stable. Ikaw to. Energy mo to. You are creative. Malikhain ka, my dear. You have the power na gumawa ng something stable sa energy ng Four of Wands. Okay? Next. So, 6 na cards lang tayo dito. Next is the energy of the Four of Pentacles. Energy ng 444, okay, or 44. Stuck tong card na to. Ano sabi ko kanina? Nananakot siya. Okay? So, magkaiba tong dalawa na to kasi this is something na celebration and this one is something na stuck. So, ang nakukuha ko dito, my dear, is something na parang pumipigil sa kakayanan mo na makaalis ka doon sa isang sitwasyon. And there's a tendency, my dear, na merong nagtitingin-tingin or nagbabantay, parang ganon, sa'yo about sa sitwasyon mo. Or parang nag-i-investigate, parang ganon, okay? Tingnan natin, clarify pa nga natin to. The Three of Swords. Three of Swords, the Six of Swords. Okay, definitely meron gustong na may stuck ka. Okay, kasi itong card na to, okay, may kinalaman to, possible na may kinalaman sa usapin ng pera. Okay, pero sinasabi dito, my dear, na meron kang kakayanan para maayos tong problema mo, my dear. It is a distraction. Sabi ko na yung ngiti niya na yun is more on parang nananakot na dating. Parang ganon. Parang pinaparamdam niya na kaya kitang pabagsakin or kaya kitang may alam ako sa'yo, may alam akong nangyayari sa'yo. Parang ganon ang sinasabi niya. Okay, ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5. Isa na lang. May kinalaman to, my dear, sa pera. May 3 of Swords, oh. Isang card na lang. Let me see. Paki-clarify po yung message na nakuha ko. Paki-clarify po. Naninindak siya, nananakot siya. O, di ba the Eight of Swords? Ayaw kanyang makaalis sa sitwasyon mo, my dear. Nananakot siya, naninindak siya. Di ba? Yung to the point na nakita ko siya na parang nag-iikot-ikot siya pero yung mata niya nakatingin sa'yo. Tapos bigla siyang pumunta sa harapan ko. Nakangiti siya ng kakaibang ngiti. Tapos yung mata niya is parang kakaiba. Tapos naramdaman ko nananakot siya, my dear. Okay, nananakot siya. Tinatakot niya ako o tinatakot ka niya? Parang sinasabi niya siguro sa akin na may alam ako sa'yo. Parang marami akong alam sa'yo. Ako ba kausap mo? Na marami kang alam sa akin? Okay? Teka lang ha, kaklarify ko lang to, pero definitely ang nakukuha ko dito na message, my dear, is may kinalaman na ma-stuck ka sa isang sitwasyon at hindi ka makaalis dyan. May nananakot, my dear, okay, ilagay natin sa collective, ilalabas ko yung sarili ko, okay? Siguro naman hindi niya alam na, siguro naman, I'm just hoping na hindi niya alam na nire-reading ko siya, okay? I'm just hoping, my dear. Yung energy is may kinalaman para may stuck ka, my dear, sa isang sitwasyon. Eto, ayan, itong apat na to ay may kinalaman to para may stuck ka sa isang sitwasyon at hindi ka makaalis. Especially to. Okay, especially itong card na to. Okay? Para hindi ka makaalis sa sitwasyon, my dear. Kung sino man yung nakuha ko na mukha na energy, my dear, and definitely, parang hindi siya mukhang tao. Okay. Lahat ginagawa niya para hindi ka makaalis sa sitwasyon na yan. Nananakot siya. Okay. Binablock niya, my dear, yung kakayanan mo na makaalis ka dyan sa sitwasyon na yan.
Okay. So, let's go tayo. Okay, hatiin natin to. Lahat ng card na to gagamitin natin. Okay? Lahat yan. Let me see. Okay, ano to? We have here, conniving. Pag sinabing conniving, nagtutulong-tulong, 'di ba? Nagkukunibing, nagsasanib puwersa, conniving. Okay? So may nagsasanib puwersa, my dear, para hindi ka makaalis sa sitwasyon na 'yan. Okay? Conniving. So ibig sabihin hindi lang 'to isa. Marami sila kasi may conniving na energy. Tama ako, no? Correct me if I'm wrong, ha? Kasi ang pagkakaalam ko sa conniving is nagsasama-sama or parang nagtutulong-tulong. Parang ganon. Nagkukuniving. Okay. Next. Ay, may mga naka-reverse. Okay, never mind. Deadma. Kung ano mahulog, yun na yon. May mga naka-reverse. Hindi ko siya naayos. Okay. Ano to? We have here ongoing investigation. Talaga. My dear, ongoing investigation. Yung sinabi ko sa iyo kanina, my dear, yung nagtitingin-tingin pero yung mata nakatingin sa'yo, eto yon. So, ibig sabihin, inoobserbahan ka talaga. Binabantayan ka talaga, my dear. At hindi lang siya iisa. So, ibig sabihin yung nasagap ko na message is magkaiba yun. Kasi nung tumambag siya sa mukha ko, I think personal yun. I think super personal yun kasi iba yung tingin niya sa akin. Parang pinipigilan niya ako dito sa ginagawa ko na to. Parang pinipigilan niya ako kasi sabi nung ngiti niya at saka nung mata niya, may alam ako sa'yo, kilala kita. Nung tumambag siya sa mukha ko, my dear, iba yung dating. Kasi kinalabutan ako tumayo lahat ng balahibo ko. So, ibig sabihin, sinusubukan niya akong pigilan sa ginagawa ko. Or possible na pati ako, inoobserbahan na rin niya ako ngayon. Pero, kung ipopokus lang natin yung reading sa collective, my dear, may nagbabantay, my dear, may ongoing investigation, my dear, kung ano nangyayari sa buhay mo. May nagmamasid. Yung pinakaunang energy na nakuha ko, my dear, na may nagtitingin-tingin. Yung atake niya, my dear, is parang nag-iikot-ikot siya, parang nagtitingin-tingin lang siya ng kung ano-ano. Pero yung mata niya, my dear, nakikita ko nakatingin sa'yo. Yung para bang nagbibisi-bisiyan siya, pero yung attention niya nasa'yo. Tapos, bigla siyang, nasa harapan ko na siya bigla. Tapos, ngumingiti siya ng kakaibang ngiti, na bigla na nayo yung balahibo ko, tapos yung mata niya, parang sinasabi sa akin, kilala kita. Parang ganon. Ganon yung pinaka-eksakto. And titingnan mo dito, conniving, ongoing investigation, okay, natapat pa sa energy ng Four of Wands. So, tinitingnan niya kung makakaalis ka ba dito sa sitwasyon na to. Ano to? Sinadya nila na malagay ka dito sa sitwasyon na to? Teka nga. Next. Let me see. Bakit hindi ka mawala sa isip ko? Bakit hindi ka mawala sa isip ko? Sino? Ay, Shems! My dear, alam mo to, no? Alam mong nangyayari to. Alam mo na yung mga misfortune na nangyayari sa'yo ay kagagawan ng ibang tao. Alam mo to. Kasi to the point na sinasabi mo dito na hindi ka mawala sa isip ko, ibig sabihin, alam mo to, aware ka, nararamdaman mo sila. Na may ginagawa sila, my dear, para hindi ka makaalis sa sitwasyon na yan. Okay? Kilala mo sila. May idea ka kung sino sila.
Hindi lang to isa, my dear. Isa lang ang nakita ko, my dear. Pero to the point na meron tayong conniving dito, hindi lang to isang tao, my dear. To the point na meron ka ditong energy ng Eight of Swords, probably you are surrounded with people na ayaw ka talagang makaalis dyan sa sitwasyon na yan at may kutob ka. Ibig sabihin, araw-araw, nararamdaman mo yung energy nila, nararamdaman mo na meron silang ginagawa against you, na they are trying to block yung capacity mo na maalis ka dyan sa isang sitwasyon. Ang pinagtataka ko, bakit sila nag-i-investigate? Bakit sila meron hindi mawala sa possible na itong hindi mawala sa isip, manipulation, psychological manipulation, psychological warfare. Ang ginagawa sa iyo is psychological warfare. Ibig sabihin, kinokontrol yung isip mo. Psychological warfare. Ibig sabihin, they are trying to manipulate you, my dear. Possible na pinararamdaman ng mga tao na ito or nitong tao na to, my dear, na wala nang solusyon niyang problema mo kahit na meron namang solusyon niyang problema mo. And that's why na humarap siya sa akin because ayaw niya na i-transfer ko tong message na to. Ayaw niya na sabihin ko sa'yo na kaya mo yung sitwasyon na yan, na meron kang kakayanan na makaalis dyan sa sitwasyon na yan. Pinipigilan niya ako. Pinipigilan niya ako na sabihin tong message na to sa'yo. Na ang ginagawa nila sa'yo is psychological warfare. Pag sinabing psychological warfare, tinitira ka nila, my dear, sa isipan. Kung ano-ano yung pinapasok nila sa isip mo, my dear, para ma-paranoid ka and eventually mag-give up ka sa situation mo as of this moment. Or eventually ma-paralyze ka at sukuan mo na lang kung ano may nangyayari sa iyo as of this moment. Okay, nagets ko na. Nagets ko na. So possible na ayaw nila tong ginagawa ko. Possible. Okay, konti na lang. Ayun na lang, oh. Last card na lang tayo, my dear. Let me see, my dear. Let's go. Next card. Pati ako tinatakot nyo, ha? They are scared of you. Dapat lang kayong matakot sa akin. To the point na natuloy ko tong reading na to. Malamang nasindak nyo ako kanina doon. Pero natuloy ko, di ba? Natuloy ko yung reading. My dear, kaya kanila sinasabotage, my dear, is because natatakot sila sa'yo. Natatakot sila, my dear, na makaalis ka dyan sa sitwasyon na yan. Hindi ko alam kung bakit sila natatakot sa'yo, pero definitely, ako naniniwala ko, my dear, hindi ka papasukin na magnanakaw kung wala silang mananakaw sa'yo. So definitely, baka merong something, baka isa kang chosen one, or baka isa kang something, okay? Baka meron kang natural na power or whatever, okay? Kasi hindi ka nila gaganyanin. Kung wala kang, natatakot sila sa'yo. They are scared of you, my dear. Okay? So, kuha tayo ng pinagsama-sama, pinagsanib-sanib na puwersa ng mga cards kasi konti na lang to natira. Okay? Psychological warfare ang ginagawa nila sa'yo. Kinokontrol nila yung utak mo. Pinaparamdam nila sa'yo na hindi mo kayang solusyonan yung problema na yan. Pero in reality, kayang-kaya mo solusyonan yung problema na yan. Basic na basic sa'yo yung problema na yan. Lahat ginagawa nila, my dear, para hindi ka makaalis sa sitwasyon na yan kasi natatakot sila sa'yo. Yun. Kaya nga ongoing investigation Napaparanoid sila, my dear. Sa sobrang dami nila, iisa ka, ang dami nila. 'Di ba? Kailangan pa nilang mag-recruit ng napakarami, my dear. 'Di ba? Let me see. Next card. What is this? Brainwash. I told you, bini-brainwash ka na. Psychological warfare ang nangyayari.
Pinapaniwala ka nila, my dear, na hindi mo kayang umalis sa sitwasyon na yan, but the reality is kayang-kaya mo umalis sa sitwasyon na yan. Yung araw-araw na nararamdaman mo na parang hopeless, balisa at kung ano-ano, sila ang may kagagawan yan. Okay, itong mga energy na to. And probably, nararamdaman mo rin, alam mo, you are aware. To the point, my dear, na aware ka at na alam mo na parang may something na nangyayari. Hindi ka, teka lang, wait lang. I need to go. And I am back. Pasensya na po, kailangan ko mag-refill ng kandila. Kasi ano na siya mamamatay na siya. Okay. So, nasa na ba ako nung kanina? Bakit hindi ka mawala sa isip ko? Tapos meron tayong brainwash over here. So, psychological warfare, hindi ko na masyadong ipapaliwanag dito, my dear, kung ano yung psychological warfare. Pero it is a kind of parang tactic ng ibang mga masasamang tao na para kung ano man yung pinaka-intention nila, my dear. Okay, yun na yun. Para yung intention nila, my dear. And sometimes, maraming mga strategy kasi sa psychological warfare. Pero, my dear, kinokontrol lang talaga nila yung isipan mo, minamanipulate ka lang nila, my dear. Kagaya ng pag-intimidate niya sa akin kanina na parang marami akong alam sa'yo, parang ganon. Yeah, right. Marami kang alam sa akin. Di ba? Wala akong pakialam kung marami kang alam sa akin. Mas marami akong alam sa'yo. Ganon lang kadali yun, no? So, they are just trying to intimidate you, my dear, na parang kontrolado ka nila, hawak ka nila sa leeg, parang wala kang magagawa, ganon. Kaya ako sa'yo, my dear, relax. Okay? Wag mong hayaan, my dear, na kontrolin ka nitong mga tao na to, my dear, kasi ang reality, imbis na ikaw ang matakot sa kanila, dapat sila ang matakot sa'yo. Okay? Kasi, my dear, hindi kanila gaganyanin kung walang kakaiba sa'yo. Ibig sabihin, there is something sa'yo kung bakit kanila inaatake. Kagaya ng sinabi ko kanina, hindi ka papasukin ng magnanakaw, my dear, kung wala silang mananakaw sa'yo. Ibig sabihin, there is something sa'yo. Maybe you are one of the chosen one. Maybe meron kang divine nakakayanan. You have this divine ability. You have this divine gift. Kaya kanila inaatake, my dear, o kaya gusto nila, my dear, na malagay ka sa isang sitwasyon. Kasi pag malagay ka, my dear, sa isang sitwasyon, hindi ka makakapag-focus, my dear, na ma-develop mo yung talent mo, yung skills mo, yung power mo. Kasi bakit? Nakapokus ka na lang, my dear, na ayusin yung problema mo. Doon ka na lang talaga nakapokus kung paano ka makakasurvive, kung paano ka mabubuhay. Nandoon ka na lang talaga, my dear. So, wala ka ng time, my dear, para mahasa yung kakayanan mo, yung power mo. Pero, I can feel, my dear, to the point na meron tayong, they are scared of you. I can feel, my dear, na pag natuklasan mo, my dear, na kaya mo to lahat, kaya mo ma-overcome lahat, that you have this power, meron ka ditong inner power, my dear, para puksain lahat sila or whatever it is, okay? Kung ano man ang kaya mong kakayanan mo, my dear. Kasi pakiramdam ko, yun lang ang tanging paraan, my dear. Yun lang ang tanging dahilan, my dear, kung bakit kanila inaatake. That's the only reason na nakikita ko, my dear, kung bakit ka inaatake nitong mga taong ito, my dear. Kung bakit kanila iniimbestigahan, kung bakit kanila psychological warfare, my dear, is because alam nila that you have something. Meron kang something special, my dear, okay? Bini-brainwash ka nila. Somebody's brainwashing you na hindi ka na makakaalis dyan. We have here the energy of chain. Kadena. Gusto ka nila may stuck dyan sa sitwasyon na yan. Gusto ka nila may stuck dyan, my dear. And nakabantay sila, my dear, sa lahat ng kilos mo. Kasi bakit? Kailangan nilang bantayan lahat ng kilos mo para masabotage nila lahat ng gagawin mo. Ganon yon. Ang mga tao na gumagawa ng psychological warfare, isa sa mga strategy nila is bantayan at obserbahan ang lahat ng kilos mo para masabotage nila lahat ng gagawin mo. Gagawa sila ng paraan para mag-fail ka dyan, para mag-give up ka, para hindi ka na mag-try. Yan ang gagawin nila, my dear. They will try to intimidate you. Na parang wala ka na magagawa, hawak ka na namin sa leeg. Hawak ka namin sa leeg. Sakalin pa kita dyan eh.
Hawak mo ko sa leeg. Oh, ako tatakot-takutin mo ng ganyan. Matagal na akong takot, kaya wag mo akong takutin. Okay? So my dear, laban. Embrace your inner power. Sinasabi ng card natin, my dear, over here, na wag ka magpadala sa kanila, wag ka maniwala sa kanila. Kaya mo makaalis yan sa sitwasyon na yan, and kaya mong kumala sa sitwasyon. Takot nga sila sa'yo, my dear, eh. 'Di ba? Takot sila sa'yo, my dear, okay? Kaya mo makaalis dyan sa sitwasyon na yan at kaya mo makawala sa kadena na to, my dear. Okay, kaya mo yan. Kaya mo yan, I believe on you. Okay. So, my dear, yan ang nasagap natin na message energy para sa araw na to. Nagliligpit na ako, okay? So, maraming salamat po, my dear. I hope na nakatulong tong reading na ito. Stay strong. 'Di ba? Wag mo silang hayaan na kontrolin ng utak mo. Utak mo 'yan, my dear. Ikaw dapat ang nasusunod. Okay, hindi sila. Okay? At saka wala silang kapangyarihan laban sa iyo. 'Di ba? Magkakaroon lang sila ng kapangyarihan sa iyo, my dear, pag hinayaan mo sila, my dear, na kontrolin ka. Pag binigyan mo sila ng permission na kontrolin ka, and wala silang karapatan na kontrolin ka, my dear. Ako na nagsasabi sa iyo. Okay, gawin mo kung anong gusto mo. Ialis mo yung sarili mo sa sitwasyon na yan, and wala silang magagawa. Lumaban ka ng lumaban everyday. Wala silang magagawa. Ang gagawin lang talaga ng mga yan, matakot ka ng matakot. Kasi pabababain nila, my dear, yung frequency mo. Kailangan nilang pababain yung frequency mo, my dear. Kailangan nilang pababain yan para magkalibel kayong dalawa, at pag takot na takot ka na at talagang binibigyan mo sila ng authority at binibigyan mo sila ng credit na lahat ng nangyayaring malas sa buhay mo na tinatawag na malas or mga misfortune ay kagagawan nila, lalo silang lumalakas ng lumalakas. Kaya starting today, my dear, lahat ng mga misfortune na nangyayari sa iyo, lahat ng mga palpak, lahat ng mga kung ano-ano, my dear, huwag mong i-credit sa kanila at tanggalin mo yung takot sa kanila, my dear. Labanan mo sila, my dear. Lumaban ka sa kanila. Hindi sila dapat katakutan kasi mga tao lang din sila, my dear. Mga tao lang yan, my dear. Wala silang control sa'yo. Hindi ka nila hawak. Mga leche. Okay. So, my dear, once again, yan po yung na-collect natin na energy message para sa araw nito. I hope, my dear, na nakatulong itong ating reading na ginawa. And kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po, my dear. Lumaban ka, protektahan mo ang iyong sarili, my dear. Kaya mo yan.